Tiniyak ng isang senador na pag-aaralang mabuti sa Senado ang panukalang bawiin ng prangkisa sa SMNI. Ayon kay Senator Grace Poe, muro-muro ang nangyari. Wala pang pagkakataon na mag-explain, may desisyon na sila na na-violate daw ang SMNI. Bakit? Kasi may nagdikta sa kanila. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Naku po, mukhang hanggang sa House of Representatives na lang ni Tampi itong pag-revoke ng prangkisa ng SMNI. Dahil pagdating nga pala mga kababayan po natin, diyan sa Senado ay hindi nila priority, ay nga mismo kay Senator Grace Poe, ay hindi nila priority itong pag-usapan ang prangkisa o revocation ng prangkisa ng SMNI. At alam po natin na maraming mga senador ang kontra sa pag-revoke nitong prangkisa ng SMNI. Lalong-lalo na po itong mga kaalyado ni dating Pangulong Digong. Siguro ang siguradong isa na mag-aproba dyan na bubuto para sa revocation ng prangkisa ay si Risa Hontiveros. Dahil kontrang-kontrang siya dito sa SMNI. Pero sa ibang senador, alam natin na negative na maaprobahan ang pag-revoke ng prangkisa nitong SMNI. At ayon nga kay Atty. Tolentino, bago pa man nagsimula itong pagdinig ng revocation ng prangkisa ng SMNI, ang kanilang plano talaga ay tanggalan ng prangkisa, tanggalin ng boses itong SMNI. Alam po natin na dito nagsasalita itong si dating Pangulong Digong. Ibig sabihin, charot-charot na lang pala mga kababayan po natin ang ginawang pagdinig sa prangkisa ng SMNI dahil alam po natin wala silang karapatan magpaliwanag at kung ano man ang kanilang pinapaliwanag, abay hindi na rin pala approve or parang hindi na rin pinapakinggan ng House of Representatives nitong Committee on Franchise dahil malinaw na ang kanilang plano ay tanggalan talaga ng prangkisa ang SMNI. Isang senador na pag-aaralang mabuti sa Senado ang panukalang bawiin ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Senator Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, didinggin nila ang panukalang franchise revocation ng SMNI sa oras na ma-transmit na ito sa Senado. Wala rin na niyang franchise bill ang binibigyang prioridad. Dating doon sa red tagging, attorney, isa din yan sa ibinabato sa SMNI. O yung tinatawag na red tagging, there is no law na nag-violate ng red tagging. So, hindi yan matatawag na violation yan ng isang prangkisa. Assuming na illegal yung red tagging, dapat ang idemanda nila yung red tagger lang na media personality, not to affect the franchise. Kasi ang franchise na kailangan doon, there is violation of the franchise in case there is intentional or deliberate false information. Wala na nakalagay doon na red tagging. Granting na may na-violate na red tagging ang certain program ng SMNI, yung program na yan ang i-suspend or itanggalin or kasuhan yung anchor ng SMNI, not to affect the franchise ng SMNI. Sa madaling salita, attorney, walang nilabag ang SMNI. Hinahanapan lang ng butas para tuluyang maligwak. Hindi tayo binigyan ng pagkakataon magpapaliwanag. Yun lang yan. If you check there, nakaupo ka dyan, magsalita ka, sisigaw-sigawan ka, hindi pa tapos yung punto ko na magpaliwanag, sigaw na naman. Hindi pa ako tapos na sabihin yung dapat ko sabihin. May naninigaw, may nananakot na ipakulong ka, i-contempt ka. Paano ka talaga makapagpaliwanag kung ganun ang sitwasyon? So, there is no impartial tribunal in the committee. So, kasi walang impartial tribunal, so parang sabi nga nila na paano natin makuha yung due process kung doon pa lang muro-muro ang nangyari. In fact, hindi pa nag-umpisa ang investigation, may sinasabi na yung mga congressman na may na-violate daw ang SMNI. So hindi nila pinagbigyan ng pagkakataon, wala pang pagkakataon na mag-explain, may desisyon na sila na na-violate daw ang SMNI. Bakit? Kasi may nagdikta sa kanila na dapat tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Yung mga followers natin, mga member ng Kingdom of Jesus Christ na
Number one na mga followers ng SMNI, yun ang sa palagi ko sinasabi, tuloy ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon, maybe nirevoke nila. So yan nga po mga kababayan po natin ang sabi ni Attorney Tolentino na umano hindi pa tapos ang laban at tuloy-tuloy pa umano ang laban patungkol sa prangkisa nitong Isiminay. At yun nga, ni-reveal niya na umano hindi pa nagsimula ang pagdinig dito sa House of Representatives sa prangkisa ng Isiminay. Alam na nila ang kanilang dapat gawin o resolusyon. Tanggalan ng prangkisa itong Isiminay dahil may isang tao o mano na may galit kay Pastor, kay dating Pangulong Digong sa Isiminay na nagutos sa kanila. So siguro, no need to mention yung pangalan niya, alam naman po siguro ng lahat kung sino ang galit at kung saan nagsimula itong pagdinig ng prangkisa ng Isiminay. So, hindi na natin kailangang isa-isahin. Pero malinaw na hindi ito priority ng Senado. Kaya mukhang dito sila masasabit, mga kababayan po natin. Ang in-anticipate kasi nila ay magtatagumpay sila sa kanilang plano na patahimikin itong Sunshine Media International or Isiminay para mawalan nga ng boses itong dating Pangulong Digong ang nagsasalita ng mga negatibo o yung mga kapalpakan ng ating gobyerno. So kailangan kasi natin yan bilang isang ordinaryong Pilipino kasi pag puro good news na lang ang binabalita, hindi natin makikita na yung mga kamalian, yung mga kabulaskugan, corruption, kasindikatuhan na nangyayari dyan sa ating gobyerno. So kailangan natin may mga negatibo. So which is doon tayo sa katotohanan, mga kababayan po natin. So at least nakita natin ngayon na lumalaban itong Isiminay. Ang inaabangan po natin ngayon kung paano naman nila yun nga, arestuhin itong si Pastor Apollo Quiboloy. Sa ngayon hindi pa nila na-aresto kaya posibleng bukas or sunod na linggo magbe-break na sila mga kababayan po natin. So yan muna yung ating update. Ano po ang inyong komento or saloobin patungkol sa mga issue ito?